Max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang buhay ay sasaya basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sinasabi sa attachment theory ng psychologist at psychiatrist na si John Bowlby, ang uri ng relasyon daw na mayroon tayo sa ating pagkabata, sa ating mga magulang o maging sa ating primary caregivers, healthy man o hindi, ay ang humuhulma sa ating pagkatao at relasyon natin sa iba sa ating pagtanda. Kaya naman upang suportahan ang pag-aaral na ito, nabuo ang ideya ng 4 na attachment styles na nade-develop sa edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. Una na dyan ay ang secure attachment. Itinuturing ito bilang healthiest sa 4 dahil dito sinasabi na ang isang bata ay inalagaan ng mabuti ng kanilang mga magulang at sinisigurado na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Dahil dito sila ay kakikitaan ng emotional stability, security, self-assurance, emphatic, less aggressive na pag-uugali habang lumalaki. Sa kanilang pakikitungo naman sa iba, sila ay kakikitaan din ng positibo, trusting at lasting na relasyon sa ibang tao. Pangalawa ay ang avoidant attachment o ang insecure attachment. Kabaliktaran sa nauna, ito ay isang defense mechanism kung saan ang isang bata ay nagsha-shutdown emotionally, resulta ng pagpapabaya ng magulang sa nararamdaman at pangangailangan nito, kung kaya mas pinipili na lang nilang maging ilag upang maiwasan ang rejection. Sa pakikipagrelasyon naman nila, sila ay medyo challenging na i-handle dahil hindi sila madaling magbigay ng tiwala sa iba at may takot na ipakita ang vulnerable part ng kanilang sarili. Pangatlo ay ang anxious attachment. Tulad ng avoidant, nade-develop ito mula sa kapabayaan ng mga magulang o guardians. Subalit sa halip na mag-shutdown, nagpapakita sila ng mataas na level ng anxiety at may tendency na maging clingy dahil sa takot na ma-reject. Sa kanilang pakikipagrelasyon, sila ang mga nagnanais na makaranas ng close and intimate relationship. Ngunit mayroong takot na sila ay iwanan, kaya't sila ang mga taong kailangan ng patuloy na reassurance mula sa kanilang partners o kasama. At panghuli ay ang disorganized attachment. Katulad ng avoidant at anxious, ito rin ay may tuturing na ikatlong uri ng insecure attachment kung saan naguugat ito mula sa emotional unresponsiveness, unresolved trauma o history of abuse ng mga magulang o caregiver. Kaya nagre-resulta naman ito sa inconsistent behavior at identity crisis sa mga bata. Sa pakikipagrelasyon naman, challenging rin sa mga taong ito dahil sa hirap nila pumasok sa isang seryoso na pagsasama dahil mas nangangailangan sila ng close connections sa kanilang partner. Maaari rin sila na maging controlling, toxic,
clingy at hirap sa pakikipag-usap ng maayos. Pagbibigay linaw naman ng mga eksperto, habang lumalaon ay maaari namang mag-improve o mag-heal ang attachment styles ng mga tao at hindi naman permanente dahil sa mga karanasang nagtuturo at nagpapabago sa atin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa EDSA, marcha ng mga militanteng grupo na bahira ng tensyon. 4 sa 18 nagpakilalang ex-marines at bagmen hindi naging miyembro ng hukbo. Publiko pinag-iingat laban sa fake news. Dating Senador Antonio Trillanes, kumpiyansa na mako-convict ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Senator Bato de la Rosa nahaharap sa ethics complaints dahil sa pagliban sa trabaho. Oral argument sa National Budget Petition, itinakda naman ng Korte Suprema sa Abril 7. MMDA tiniyak na masasagutan tawag sa kanilang hotline sa loob lamang ng 5 ring. 6.6 billion pesos na halaga ng shabu na samsam ng PIDEA sa Valenzuela. At minimum na sweldo sa Davao Region tataas umpisa sa Marso. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, nagmarcha ang iba't ibang sektor mula sa EDSA Shrine patungo sa People Power Monument bilang paggunita sa 40th anibersaryo ng EDSA Revolution. Bit-bit na mga release na mga dilaw na bulaklak at placards na may panawagang panagutin ng mga sangkot sa korupsyon sa bansa. Now, narito isinagawa muna ang isang wreath-laying ceremony na pinangunahan ng National Historical Commission at ng lokal na pamahalaan. Magkaroon tayo ng mga 900 na pulis ang idineploy sa Metro Manila para sa EDSA 40 o ika-40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Ay kay bagong Director for Operations ng Camp Crame na si Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones. Ang karagdagang deployment ay dahil tumaas din ang inaasahang lalahok sa trillion peso march na mula sa 20,000 ay aabot na sa 30,000 na katao. Hindi umano ito nangangahulugang may nakikita silang dagdag banta sa seguridad. Ginawa ni Peñones ang paniniguro ng tanungin sa maaring epekto ng ginawang expose ng 18 nagpakilalang dating security detail ni Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng general, wala rin silang nakikitang agitation ng mga tao maging sa social media. Narito po si Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones. Actually, tuloy-tuloy naman yung pag-monitor ng iba't ibang unit ng PNP. So sa nakikita natin naman ngayon, based doon sa mga lumalabas sa social media, wala pa naman tayong nakikitang threat na ganun talaga. So sana magtuloy-tuloy, sabi ko sana magtuloy-tuloy na wag na mag-agitate even online ng ating mga kababayan. Samantala, mananatiling bahagi naman ang kasaysayan ng Pilipinas ang EDSA People Power Revolution noong 1986. Ito ang binigyang din naman ng Malacanang kaugnay ng EDSA 40 na nilahukan ng nakararaming sektor sa EDSA Shrine. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahalagang kilalanin ang katapangan at katapatan ng mga Pilipino ng EDSA 86. Samantala, nakalusot at sumugod ang iba't ibang militanteng grupo sa EDSA Shrine kasabay isinagawang kilos protesta sa paggunita ng 40th anniversary ng EDSA People Power. Sa report ni RH5 Val Gonzales, hindi umubra ang puwersa ng Philippine National Police matapos na dumagsa ang grupo sa kahabaan ng Ortigas Avenue. Samantala, isinisi naman ni Attorney Aaron Pedrosa, Secretary General ng grupong Sanlakas, ang umano'y hindi pagbibigay sa kanila ng permit kaya hindi na nila napigil ang kanilang mga miyembro na sumugod na dahilan ng pagkakaroon ng tensyon. Pansamantalang isinara sa mga sasakyan ng EDSA Ortigas intersections kaninang 2:00 ng hapon. Ito ay dahil sa dagsa ng mga relistang nakilahok sa trillion peso March 3 sa EDSA People Power Monument kasabay ng paggunita sa 40th anibersaryo ng EDSA Revolution. Ayon sa MMDA, asahan na ang mabagal na daloy ng trapiko sa paligid ng lugar dahil sa nagpapatuloy na kilos protesta.
Nanawagan ng organizers ng Trillion Peso March 3 na buwagin ang political dynasty ngayong ika-40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Idiniin ng grupo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat huling Marcos sa Malacanang at hindi rin dapat makapasok si VP Sara Duterte doon. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Kiko Aquino D, apo ni na dating Pangulong Corazon Aquino at Senador Benigno Aquino Jr. ang patuloy na kahalagahan ng EDSA. Walang anyang puwang sa demokrasya ng bansa ang dinastiya, lalo na sa Marcoses at Dutertes. Sabi pa ni D, hindi lamang isang rally ang Trillion Peso March 3, kundi pangako na talikuran ng korupsyon, mga dinastiyang politikal at lahat ng kasamaan ng parehong administrasyong Marcos. Hindi naman totoong naging miyembro ng Philippine Marine Corps ang kahit na anong bahagi ng Philippine Navy ang apat sa mga nagpakilalang dating sundalo at aide ni Congressman Saldico. Batay sa verifikasyon ng hukbong dagat na ibinahagi sa DCRH News, karamihan daw sa naturang grupo ay discharged dishonorably sa serbisyo habang ilan naman ay may good standing sa hanay. Yan ang sinabi naman ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez. Makaraang lumutang ang mga nabanggit para sa katotohanan na nagpaparatang sa nag-deliver sila ng mali-malitang pera. Ayon sa grupong ipresenta ni Attorney Baligod, sila rin ang inatasang magpalit ng $2 milyong para bayaran ng mga investigador ng International Criminal Court. Samantala, sugatan ng 3 estudyante sa Naga City nang nabagsakan ng LED wall screen sa pagunita ng 40th anniversary ng People Power Revolution. Sa report ni RH18 Ruel Saldico, tumama sa mga nakaupong estudyante ang LED wall malapit sa entablado sa loob ng Naga Metropolitan Cathedral Compound. Agad naman nabigyan ng paunang luna sa mga biktima bago isinugod sa pinakamalapit na pagamutan. Samantala, malalantad sa impeachment proceeding laban kay Vice President Sara ang matagal nang hinala tungkol sa koneksyon ng kanilang pamilya sa sindikato ng droga. Ito naman ang tahasang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Ayon kay Trillanes, isang drug lord na nagngangalang Michael Yang ang kasosyo o business partner ni dating Pangulong Duterte. Ipinahayag ng dating senador na mabubuking ang koneksyon ng mga Duterte sa sindikato ng droga. Narito si Trillanes. Yung palang mga patayan na yun, peke lang, panakot lang sa lipunan. Kung hindi, dahil meron siyang sariling partner na drug lord, si Michael Yang, na ngayon, nung napatay na nila yung mga kompetensya nila, sila na ang nakapagsolo ng illegal drug trade. At lalabas yan, lakay Deo, dito sa impeachment ni Sara Duterte. Wow. Pag nilabas na yung bank accounts, makikita nila yung koneksyon, yung pasok ng pera na dividendo ng illegal drug trade sa pamilya Duterte. Samantala, planong isumite ni Attorney Levito Baligod sa Office of the Ombudsman ang kanilang joint affidavit oras na mapanotaryo na ang mga ito. Kaugnay ito ng kanilang alegasyong tumanggap ng bilyong-bilyong halaga ng pera mula kay Zaldico, sina Pangulong Bongbong Marcos, ilang kongresista at ang investigating team ng International Criminal Court. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Baligod na plano rin nilang magsumite ng kopya ng affidavit sa ICC para malaman ang umano'y naging kilos ng kanilang mga tauhan sa Pilipinas mula noong 2023. Idinawit din dito si dating Senator Sonny Trillanes at inakusahang siya ang nagbibigay ng contact number ng mga tauhan ng ICC sa mga bagmen ni Zaldico. Pakinggan po natin si Attorney Levito Baligod. I intend to submit to the ICC a copy of the affidavit to inform the ICC about the conduct or demeanor of its investigating officers or ICC investigators in the Philippines. Meaning to say, for ICC to determine whether these ICC investigators conducted a bona fide investigation in the Philippines. Pangatlo po ay magbibigay ako sa mga embahada ng iba't ibang miyembro ng ICC para suriin din nila kung yung kanilang membership at ang kanilang annual na contribution sa ICC ay tama pa rin hanggang ngayon dahil sa conduct ng mga tao na ito.
Balansyado! 31 minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon, sumayin nyo na ang unang bugso ng mga balita sa Balansyado. Kami, ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado! Ang oras na Hello, Washi! Laundry day na naman! Yehey! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw
araw mga kaibigan, ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Attorney Levi Tobaligot ay atin uling pinatawagan sapagkat partner, although na-interview niya siya kanina, may mga bago lang na denial yung mga inaakusahan ng 18 sundalo na iniharap niya kahapon at kanya-kanyang tanggi yun na hindi daw talaga sila nakatanggap ng mga mali-malitang pera. Attorney Levy, magandang hapon sa inyo, si Henry Uri at si Karen Oyong. Magandang hapon po, attorney. Magandang hapon po, Sir Si Henry at Ma'am Karen. Yes. Attorney, initially ay yung mga nasabit at sinasabing lumabas na yung mga pangalan at litrato nila, kanya-kanyang tanggihan na ho na hindi naman daw ho sila nakatanggap. Yung iba magkakaso at talagang yung iba tinawag pang marites. Anong inyong reaction dito? Kayo ba talagang may mga matibay pang mga ebidensyang magdidiin sa kanila? Una po, normal na itanggi po nila yan. At pangalawa, ang ebidensya po natin ay ang mga sundalo na ito ay eyewitnesses, no? Eyewitnesses. Katulad din po yan ng isang witness, nakita niya na may namatay, nakita niya kung sinong pumatay, pero wala naman pong dokumento yan, di ba? Pero ang tawag natin sa ebidensya na yan ay eyewitness dahil nakita niya mismo. Ganun din po dito, no? Nakita ng mga dating sundalo na yung binubuhat nilang mga pera, yung dinadala nila sa mga mambabatas, ay ang laman ay mga pera at nanggagaling kay Saldico. Yun lamang po, kasimple yun. Nakita nila ang mga pinangalanan sa affidavit nila na tumanggap ng pera dahil sila ang nagdala. Yung sa iba naman ay nag-meeting. Halimbawa, yung sa sitwasyon ni dating Senator Bong Revilla. Si Saldico kasi ay laging nagdadala o nagsasama ng isang sasakyan na may daladalang mga mali-maleta ng pera o mga naka-paper bag na pera. Nakahanda na po siya. At nung nag-meeting nga si Saldico at si dating Senator Bong Revilla, ayon sa kanila, ay pagkatapos ng meeting ay nagpakuha si Saldico ng maleta sa sasakyan at inilipat sa sasakyan ng dating senador. So ganun po yung nature ng kanilang testimonya. Opo. Pero yung iba, attorney ho, meron bang patunay na mismong yung congressman o yung senador o yung government official ang tumanggap o talagang mismong tao niya na hindi maitatanggi na tao mo itong tumanggap, pinagbigyan namin, sila ang nag-receive, kaya hindi maitatanggi? Mga mambabatas po mismo ang tumanggap halimbawa po during the Quadcom hearing, for example, ay nagdala si Saldico ng mga paper bags na ang laman ay pera. Ang naghanda nito, ang bumili ng paper bags, ang naghanda ng mga ito kasama ang mga sundalo. At sila ang nagpasok sa opisina ni Saldico sa Appropriations Committee noon. At sa katunayan nga ay may mga empleyado, itong mga sundalo na ito ay meron silang ID na inisyo rin ng House of Representatives. Kaya nakakapasok sila sa batasan. At nandun lang sila, malapit kay Saldico, yung iba naman ay naghihintay sa labas. Kung alam po ninyo yung flagpole ng likod, yung sa likod ng Speaker's Office kung saan lumalanding ang helicopter. Yes. Doon nag-i-standby ang ilan sa kanila. At alam nila na yung mga dinala nilang mga paper bags doon, halimbawa, ay bit-bit ng mga ilang mambabatas na lumalabas doon mismo sa sinasabi kong yung exit na malapit sa landing. At yan ho ay may larawan din mismo na makikitang congressman ang tumatanggap ng mga paper bag. Opo. Maliwanag naman po yun na kwan. Kaya sa darating po na tamang panahon, tamang forum, ay paninindigan naman ng mga sundalo ang sinasabi nila at kung kinakailangan ay magpakita pa sila ng karagdagan na patunay
at suporta sa nakita nila. Okay. Attorney, nabanggit nyo sa earlier interview, dito rin po sa DZRH na kayo po ay naghahanda na po yung 18 ex-Marines sa kanilang mga affidavits at ipapanotaryo nyo na lamang po. Ano po ba ang latest dito? Sa inyo pong palagay, kailan nyo po ba maisusumiti ito? And nabanggit nyo rin, balak nyo rin magsumiti ng kopya nito sa ICC. Tama po ba? Ma'am Karen, ganito po, doon sa affidavit nila, ang sinasabi naman nila ay yung dalawa ay konektado dati sa Philippine Army. Yung 16 ang nagsasabi na dati silang miyembro ng Philippine Marine Corps. Pero ang sinasabi ng Philippine Navy o ang Philippine Marine Corps ay 4 daw po doon ay hindi naging miyembro ng Philippine Navy o Philippine Marines. At sinabi pa nila na meron dishonorably discharge. Opo. Itanungin ko po sa kanila kung sino pa yung dalawa na hindi naging membro ng Philippine Marines. Pero ang maliwanag naman dahil binigyan ko sila ng tig-isa nilang kopya at i-review bago nila pinirmahan. At ilang araw ang nakalipas bago nila napirmahan yan. At notaryado na rin po yun Yung hawak ko ay notaryado na. So, bukas po ay magsusumite ako sa Office of the Ombudsman at sa mga susunod na araw ay magsusumite rin ako sa ICC, sa mga member states ng ICC para ma-evaluate din nila kung yung demeanor and the conduct of the ICC investigators ay tama po ba, proper po ba yung conduct nila dito. So, yun po ang mga susunod naming gagawin. Okay. Naglabas na rin po ng reaksyon pala ang Palasyo ng Malacanang, Attorney Levito Baligod, sir. Ukol po dito sa mga isiniwalat po nitong 18 po na mga personalidad. Dating sundalo. Yes. Sabi po, and I just quote the press conference of Attorney Claire Castro, lousy script and it's not award worthy. Sabi rin niya ay ito po ay smear campaign. Ito pong nangyari po na pagsisiwalat ng mga detalye at impormasyon na ito against the president. And of course, she also said that it is up to the government's law enforcement agencies. Hindi na daw po kailangang utusan kung magfa-file ng charges ang ating mga government agencies. Automatic na daw, sabi nila, and I quote, the NBI and the PNP are there. They need to investigate it. It is their obligation to file cases against those spreading fake news. She called it fake news. Ayun po. What is your the reaction po ng kampo po ng itong dating mga sundalo, sir? Alam niyo po ay mahirap mag-comment sa mga sinasabi ni Yusek Claire Castro dahil matagal na rin po personally na sinusubaybayan ko yung mga pronouncements niya. At yun naman ang trabaho niya, to discredit anything and everything that is against the administration. So expected na po yan na i-downplay niya ito. Pero open naman kami kung mag-investigate ang NBI, ang PNP. Wala pong problema yon. We welcome it. In fact, attorney. So open po kayo, wala pong kinakatakutan itong 18 na mga dating sundalo po, and they are willing to cooperate sa anumang pong investigasyon na plano o kung may isasagawang investigasyon ang NBI at PNP, sir? Opo. In fact, yung paglabas nila ng affidavit, that is an invitation for proper authorities to investigate, especially the Office of the Ombudsman. In fact, sa Senado, sabi ni kanina lamang, sabi ni Senator Pampilo Lacson, ay pinapabalidate niya yung allegation nitong 18 ito, lalo na yung mga pagdi-deliver ng cash. At si Senator Aimee naman ay nagbigay na ng isang panukala
resolusyon para maimbestigahan po ito sa Senado. So, ano ho ba talaga ang kayang ilabas pa at gawin itong mga sundalong ito kung haharap sila halimbawa sa Blue Ribbon? Talaga bang mayroon silang matitibay na ebidensya pa maliban doon sa inilabas kahapon ng mga litrato? Meron pa ba silang bala na hindi mapapasubalian ng mga inaakusahan? Hindi yung mga inilabas ko nilang larawan sa kanilang affidavit ay pagpapakita lamang. It is just a sample of what they know or what they have, no? Kung kinakailangan naman na magpakita pa sila ng karagdagang ebidensya para mapatunayan yung kanilang sinasabi, ay gagawin naman po nila yan. But as I said, mga eyewitnesses po ito. Kaya medyo sa isang naghahanap po ng dokumento na halimbawa i-dokumento nila yung nakita nila, hindi naman po nila yan didokumento noon na parang gumawa sila ng isang kasulatan na ito yung nakita nila. Pero hindi po naman ganun, no? Kumbaga ho kumbaga attorney, kung yan i-cross-examine doon sa Senate Blue Ribbon, hindi tama ba? Hindi matitinag yung mga yan, hindi magkakanda-utal at meron pang alas na hawak yung mga yan. Opo naman. Sabi ko, yan ang mga una kong tinanong sa kanila, na kung lalabas yung affidavit nila ay maaari silang ipatawag. At kung ipapatawag ba sila ay handa nilang panindigan at suportahan yung kanilang mga sinasabi sa kanilang sinumpaang salaysay. At ang sabi naman nila po ay, opo, handa naming panindigan. Opo. So, ako naman ay kontento dahil ang role ko lang naman dito ay sinamarize yung kanilang mga sinasabi. Ginawa ko in an affidavit form, pinakita ko sa kanila, i-review nila, inintindi nila, at pinirmahan nila. Pero si Saldi ko ang itinuturong utak nito nung mga pagdi-deliver ng malay-malitang pera, paano kung si Saldi ko naman ay hindi ma-contact, hindi naman dumating, ayaw ring mag-appear halimbawa kahit sa anumang forum ng pag-iimbestiga, Senado man, Kongreso man o Department of Justice, paano po yun? Kung walang Saldi ko na mag-corroborate ka nga doon sa kanyang doon sa mga sinasabi po nito mga dating sundalo. Sir, hindi naman kailangan na mag-corroborate si Saldi ko. In fact, lalabas na isa sa mga principals si Saldi ko dahil bribery ito Okay. Si Saldi ko nagbigay ng pera sa opisyal, tinanggap ng opisyal, kompleto na po yung ingredients dahil witness po ang mga ito. Ang sinasabi nila, galing ang pera kay Saldi ko. At ang sinasabi nila, sila mismo ang nag-deliver o sila mismo ang nakakita. No? At saka, attorney, may tama ba? May eroplano ni Saldi ko, kumpanya ni Saldi ko na isa sa pinagsakyan ng pera? Opo. Kaya po yung lumabas na litrato dyan ng eroplano, meron po sa bandang likod niya yung mga mali-maleta ng pera. Yun po ang itinarga nila dyan. No? At hindi lang ilang beses. Kaya na po, sample lang yan. Yung helicopter po, kung makita nyo, palagi rin po yun na nagtatransport ng pera. Minsan nga po ay nagre-renta pa sila sa airtaxi.ph, yung for rent na mga aeroplano, mga helicopter. Ginawa rin po nila yun. At maliban sa mga sasakyan din na ginagamit, kung dito lang sa Metro Manila ang delivery, sasakyan lang din ang ginagamit. Attorney, last question from my end. Kayo ba hindi nakakatanggap ng matindi ito? Wala ba kayong death threat? Wala bang mga emisaryo na pumupunta sa inyo? Pinatitigil kayo? Pinakikiusapan kayo? Normal po yun, Sir Henry, no? Na may mga pananakot na very subtle. Normal naman yun dahil siyempre pangalan ng mga
matataas at ma-influence ang mga tao ang nakasalalay dito. At kung maaari ay ayaw nilang lumabas din yung mga ebidensya na ganito. At pati rin yung mga kasundaluhan natin, yung dating sundalo, yung mga nag-execute ng kanilang affidavit ay actually hanggang ngayon ay nakakatanggap sila ng mga text messages, may mga tawag din at nabasa ko rin yung isang text message na nanggaling sa isang active member pa ng ating armed forces na official. Nang sabi, siguraduhin nyo lang na dahil sa paglabas ninyo ay bumagsak ang gobyerno. Dahil kung hindi nyo mapabagsak ang gobyerno, ay meron din kayong paglalagyan. Wow. Ganon, no? Hindi naman po, wala naman po kaming hinahangad na ibagsak ang gobyerno dito. Ang sinasabi lang namin ay ang mga pera ay dumating kay Saldico galing sa ibang mga tao, mga kongresista, mga kontraktor, at yung mga pera na yan ay ibinibigay sa mga opisyal din ng ating gobyerno. Pero kung dahil sa paglabas ng katotohanan na yan ay ikabagsak ng ating gobyerno, ay wala ko kaming intention na gano'n. Oo, pero partner, meron pang sinasabi ho kayo palang batch 2. Yan bang batch 2 na yan ay anong magti-trigger dyan para lumabas at mas makakagimbal ba ang paglabas ng batch 2 na yan? Tinitingnan ko po kung kinakailangan na lumabas pa sila. Kung sapat naman na yung testimony nitong 18 para mapatunayan yung sinasabing mga bigayan ng pera ay okay na po yun, no? Pero kung kinakailangan na lumabas yung iba pa para lalong mapalakas o suportahan ang sinasabi ng mga ito ay maaari pong mangyari rin yun. Alright. Okay, Attorney, salamat na marami sa inyo pong pagtugon sa aming pong paanyayang kay aming mga kapanayam. Thank you po, Attorney. Salamat po. Attorney Levito Baligot. Si Attorney Levi Baligot pala nga pala, partner, kung matatandaan natin, abogado siya ni Ben Horluy yung whistleblower. Yung whistleblower na kumanta laban kay Janet Napoles doon sa PIDAP scam. Kaya familiar yung pangalan. Oo, diba? at saka kaya sabi nga niya, bihasa siya sa mga ganitong pagtindig sa mga nag-e-expose at mga whistleblower. So si Attorney Baligot ay abogado po yan. Kung maalala ninyo nung si Ben Horluy na siya po namang naging susi sa pagkakakulong ni Janet Lim Napoles, isa sa naging susi. Babalik kami ni Karen. Tingnan mo na, may winner na bang malakas promo? Mamimigay naman tayo ng pera? Kasing laki ba nung nasa maleta? Ha? Ay, yung palang, naku, laki pala ng... Milyones yun. Saan ka may mamimigay ng maleta? Ito na ang ating winner sa Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Alright, Noche. Asan ka ngayon? Miss Kay at Kuya Henry, side pa rin tayo ngayon dito sa Barangay 43 Zone 1 kung saan particular sa may Talbasion Street. Isa na naman paswerte ang nanonood lang ng DCRSN Kuya Henry at Miss Kay. Pakita natin yung kanyang at meron pang Bluetooth speaker kaya medyo malakas. Lahat ng dumadaan dito, napapatingin talaga ito mapapakada dahil dito sa dumadagundong na DCRH. Ayan. Si, ano pangalan nila? Jocelyn Baronda po. Oo. Matagal ka naman nakikinig na DCRH. Ayan. Kasi matagal na talaga. Dahil dyan, hindi ka naman aabalahin dahil nagtitinta siya, Kuya Henry, ng mga ulam. Ayan, yung mga ulam niya, lutong kanto na talaga, lutong bahay. Okay, 1,000 pesos agad sa iyong panunood at dito sa DCRH News. Ibigyan ka pa namin ng MX3. Ayan. Bakit yan, ha? Inumin mo yan. Papalakas sa katawan. Hindi lang yan. Meron pang, ayan, may kambuntero. DCRH na t-shirt. Yes, sagad na namin, ha? Oo, dahil malapit na ang tagulan. Para sa may payong pa. Pwede mo nga gamitin. Meron ka pang payong. Ayun. Ayos. Yes. Okay, maraming salamat din, ha? Alam ko si Bruno Mars yung nanalo eh. Di ba si Bruno Mars siya? Pagmamahal ninyo sa yan, natin yung yes, yeah, Henry.
Noche, akala ko si Bruno Mars yung nanalo. Oh. Oo nga eh. Marunong ko makapita. Bruno Mars ka daw. Marunong ko makapita. Ano pa? Versace on the floor. Il Mundo daw. Il Mundo. Ano nga yun? Hindi Bruno Mars yun, Noche Kakas yun. Okay, congratulations po, Kuya. Yes, Miss Kay. Ayan, maraming salamat ha. Okay, para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 na pesos, manatili nakatutok sa DCRH. Malay nyo naman na kayo na ang maswerte sa aming DCRH. Malakas sa promo kasama ang MX3. Siyempre. Alright. Dahil dito sa MX3, dito kami believe. Thank you, Noche! 27, natikas para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche. Si Eric Dasas, mukhang tinapos na yung People Power Monument Program. Tama ba, Eric Dasas? Kuya Eric? Kuya Henry, naging kaya pa nga ang kinaos na People Power Anniversaryo dito nga sa People Power Monument dito sa White Plains, kung saan diniluhan ito ng iba't ibang grupo mula sa iba't ibang sektor. Napakinggan ko nila, Kuya Henry, ang dating batikang broadcaster na si Miss Winnie Munsod, at sinariwa niya yung kanyang karanasan na siya ay naging party rin ng EDSA Revolution noong Pebrero 25 taong 1986, at napakarami rin ng nagbigay ng iba't ibang mga karanasan dito nga sa isinagawa na anibersaryo, ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. At huling nagsalita dito, Kuya Henry, itong si Cardinal David, na sinabi niya na hindi naman ng EDSA mismo ang pinagdiriwang ngayon, kung hindi ang nangyari sa kalsadang ito noong Pebrero 25 taong 1986, 4 na dekada niya na nakakalipas nang manumbalik ang kalayaan at demokrasya sa Pilipinas matapos ang 14 na taon niyang anyang diktadura sa isang mapayapang paraan. So ngayon nag-uwi na kaya hindi ang mga nagsidalo dito sa White Plains People Power Monument, at sila ay magtutungo naman dyan sa may bahagi ng SS Ride, kung saan ay magdaraos ng misa ngayong alas 6, at ang iba naman ay pupunta naman sa may bahagi ng Quezon Avenue, sa may pagtayog ng Bayani, unang Bayani, sa may bahagi ito ng isang mall o Centris, doon naman itutuloy ang iba pang programa ng ating mga kababayan na nag-attend o nakiisa dito sa ika-40 anibersaryo ng People Power. Mula pa rin dito sa Quezon City, ito si Eric Testas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Eric, baka makadaan ka pa doon naman din sabi ni Diyos, at makapagdala ka pa ng balot Tapos na Marami natin mga magbabalot dyan kumusta ba ang benta? Oo, bilhanin nyo yan. Pakiyawin mo nga, Kuya Eric, yung mga yan, sapagkat sabi nga they are partner they are selling not to get rich but to survive. Pakiyawin na kabayan. Dalhin mo rin 6:04, babalik kami. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Miss Karen Oyong. DCRH number. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Good
Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako believe. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Tips kung paano mapasunod ang iyong toddler sa isang photo shoot, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung dati tao ng photoshoot lang ang uso, ngayon, buwan-buwang milestone ni baby ang kinukuhanan ng larawan. Kaya naman para sa mga nagbabalak ng DIY photoshoot, una, siguruhin na kapag nap time ang inyong chikiting bago ang picture taking. Ito ay paraan upang maiwasan na wala sa mood o kaya naman ay komportable si Bagets. Pangalawa, pumili ng outfit na hindi mainit o masikip para makagalaw siya ng maayos at syempre, bagamat ideal picture nga naman ang nakatingin si baby sa camera, hayaan na lamang siya sa mga pagkakataong sa iba siya nakatingin para candid shot ang dating. At kung may extra budget kayo, bakit hindi mag-hire ng isang professional photographer para hindi mahirapan sa pagkuha ng mga larawan? This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ko, tinulungan nila ako kung ano yung magiging role ko, kung ano yung magiging improvement ko. Yung depensa ko kasi lagi nilang sinasabi sa akin na yung scoring ko nandyan parang natural yung scoring ko, pero yung kailangan nila sa akin maging two-way player. Meron akong pangarap na gusto ko din umabot sa Gilas So, talagang titignan ko si Kuya New kung ano ba yung qualities niya, kung bakit siya nandun. So, isa yun yung pagiging two-way player niya. Yun, kaya sabi ko, kailangan ko magkadepensa kung gusto kong mapunta ng Gilas. Hi, I'm CJ Cancino, professional basketball player para sa Meralco Bolts. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DCRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. It is now 6:14. Balansyado. Sa EDSA muna ulit tayo, partner. Si Edniel Parosa. Edniel, anong kaganapan na? Generally peaceful daw, sabi ng PNP. Yeah, according to Eric Dastas, mukhang tapos na ba? Nagsara na ba ang tilon na Edniel? Henry at Karen, magandang gabi. Naging mapayapa sa pangkalahatan itong paggunita sa ika-40 taong anibersaryo ng People Power Revolution ng EDSA. Ito'y kahit pa 7 pulis ang nasugatan sa girian kontra mga ralista sa bahagi ng EDSA, kanto ng Ortigas, kaninang tanghali. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., hindi ito nakaapekto sa overall security na aktibidad. Bukod sa Metro Manila na naka-full alert, naratili umanong walang major untoward incidents sa nationwide security climate ngayong araw, Pebrero 25. Ginawa ni General Nartatis ang assessment kasabay nitong pagkatapos nga ng trillion peso march sa White Plains, Quezon City. Gaya nitong ulat Kuyang Eric Dastas na papack up na itong ating mga kababayan. Pero in my understanding, Henry at Karen, yung permit nila sa pinaka-pag-impake hanggang alas 10 pa ng gabi. Naura nang pinag-disperse ng NCR Police itong mga militanteng grupo naman na nagsagawa ng hiwalay na rally dito sa may EDSA Ortigas kaninang alas 4 ng hapon. Batay sa monitoring ng PNP Command Center kung saan tayo naroroon,
umabot sa 6,000 yung peak o pinakamaraming dagsa ng mga rallyista, maging yung mga lumahok sa iba't ibang aktibidad sa EDSA. Kasama na dyan itong dalawang major activities, isa sa People Power Monument at isa nga sa EDSA Shrine. Samantala, maharap naman sa mga kasong direct assault, resistance to authorities, alarm scandal at paglabag sa batas pambansa 880. Itong dalawang lalaking naaresto matapos mamato ng mga pulis sa pagsaganap ng kilos protesta. Ako si Edniel Parrosa, Ranizer H. Una sa Pilipinas. Maraming salamat Edniel Parrosa. Samantala, mga militanteng grupo na sumugod naman sa EDSA Ortigas nag-disperse na. RH5 Val Gonzales, ibalita mo yan, Val. Miss Karen, bago mag-alas 5:30 ngayong hapon, nang kosa ng mag-disperse ang mga militanteng grupo na nagsagawa ng kilos protesta sa northbound ng EDSA Ortigas. Sabi ni NCRPO Major General Anthony Admin, matapos ang 4 p.m. deadline ay binigyan pa nila na mahabang kalugit ng mga militanteng grupo pagbibigay at pagbibigay ng kasamang pahayag ng kanilang damdamin. Sa ambush interview ng media sa command center ng NCRPO sa tanggapan ng DMW, sinabi ni General Laberin na 7 pulis ang nasugatan nang magsalpukan ng grupo ng militante na nagpumilit magtungo sa EDSA Ortigas na isang deklaradong no rally zone. Isa sa mga sugatang pulis mula sa Regional Mobile Force Battalion ang isinugod sa ospital at kasailalim sa X-ray para kung anong epekto ng pagkakapalo sa kanyang ulo. Dalawa naman sa hanay ng mga militante ang arestado at nakadaktang sampahan ng kaso. Sa panig ng hanay ng NCRPO, sinabi ni General Laberin na ginawa na nila ang lahat ng magkakaya pero outnumbered ang bilang ng PNP kanina nang tigilan ng grupo na makarating sa EDSA Ortigas. Nauwi sa iringan at paluan sa pagitan ng mga pulis at militante nang hindi payagan ng pulisya ang nais ng mga ito na dalhin ng kanilang truck sa bahagi ng Ortigas. Generally peaceful yung sitwasyon ngayon, except of course may napukpok po tayong isang member ng RMFB natin at may 6 na sugatan po tayo na pulis kasi nagkagirian po kanina dahil itinulak po ng mga rallyista na nagmamarcha yung mga pulis natin. So kung sa panic sir ng kabila mga militante, may binabanggit sila General na may 2 daw inaresto sir? Yes, may 2 po tayong inaresto dahil nga po sa pananakit nila sa ating kapulisan. Kapag kaya ni General Laberin na kabilang na 5,000 ang pinagsamang grupo na nagsagawa ng rally sa EDSA People Power Monument at maging sa EDSA Ortigas. Bagamat may nangyaring tensyon na nauwi sa pisikalan, pero sabi ni General Laberin, generally peaceful pa rin ang kabuuan ng pagdiriwang ng ika-40 taong anibersaryo ng EDSA People Power. Ako si Val Gonzales, DJ Ray 2 na sa Pilipinas, na sa Pilipino. Thank you, Val. Samantala, yung Malacanang daw po ay may buwelta kay BP Sara sa kalat na pamamahala ng administrasyon. Let Narciso. Look who's talking. Iyan ang balik ng Malacanang sa banat ni Vice President Sara Duterte na kalat ang pamamahala ng Administrasyong Marcos at hindi magagaling ang cabinet secretaries. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na tama naman si VP Sara na hindi lahat ng miyembro ng gabinete ay magagaling katulad niya noong maging kalihim ng Department of Education. Ayon kay Castro, dapat alalahanin ng Vice Presidente na naitalaga rin siya sa gabinete, pinagtiwalaan ng Pangulo pero kalaunan ay umaming walang alam sa pagiging DepEd Secretary. Binanggit rin ito ang mga isyong lumutang noon, kabilang ang umano'y ghost students, ghost vouchers, ghost food packs, ghost laptops at ghost school materials. Giit ni Castro, hindi dapat ipinapahid ni Duterte ang kanyang mga multo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let Narciso. Samantala, Anti-Political Dynasty Bill target na talakayin sa plenaryo bagong Lenten break ng Kongreso. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan Manang Milky.
Target ng Kamara na may akyat sa plenaryong Anti-Political Dynasty Bill sa loob ng 2 linggo o bago ang Lenten break ng Kongreso. Ayon kay Llano del Sur Representative Sia Alonto Adjong, chair ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, nasa proseso sila ngayon ng pag-consolidate ng 24 bills at sa susunod na linggo ay pwede nang aprobahan sa committee level. Aminado si Adjong na ang bersyon ni na House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos na House Bill 6771 ang magiging working draft dahil ito ang may pinakamaraming co-authors. Sa bill na D at Marcos, ipagbabawal ang sabayang pagtakbo ng magkapamilya hanggang second degree of consanguinity. Sa 16 out of 24 bills, isinusulong ang second degree prohibition at tinitiyak ni Adjong na pag-aaralan nitong mabuti ng komite at ibabalanse sa karapatan ng publiko na bumoto sa kanilang gustong ihalal. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Milky. Samantala, sunog sa isang residential area sa Intramuros. Nako, nasa port alarm na. Noche. Kaya Henry at Miss Kay, malawak na, no? Lumawak na yung apoy dito sa sunog sa may Cabildo Street, Intramuros, lungsod ng Maynila. Sa ngayon ay nakataas na sa ika-4 na alarma itong sunog na sumiklab dito sa residential area. Yung mga motorista, Henry, yung galing ng Anda Circle, papasok ng Intramuros, barado na. Hindi na sila matuluyang makakapasok dahil sa dami ng mga responding fire truck dito sa lugar. Maging dito sa may kabilang street, sa may malapit dito sa may area ng Pamelec. Likuran lamang ito, Henry, ng Manila Cathedral. Kaya patuloy na sinisikap ng Manila Bureau of Fire Protection na mapula dahil halos pila-pila yung mga bahay dito na yari sa light material. Sa ngayon ay patuloy rin ang responde dahil yung unang responde kanina na fire truck, Henry at Miss Kay, naubusan na ng tubig. Kaya ang ginagawa ngayon ng mga responding fire volunteers group ay nagsalin-salin na lang yung kanilang hose, nagdugtong-dugtong para makarating naman dito sa unahan na natrap na yung mga fire truck dito, hindi na rin makakalabas para malagyan ng tubig yung kanilang engine. Ay yun na ang ginagawa ng mga tauhan ng Manila Bureau of Fire Protection, maging itong ilang Bureau of Fire Protection dito sa NCR. So, yung ibang residente naman ay nandito sa pinakalikuran ng Manila Cathedral para doon muna mamalagi habang yung kanilang bahay ay tinitingnan na lang dahil sa kapal pa rin ng maitim na usok yung ating nakikita ngayon dito sa nabanggit na lugar. Mamaya magbibigay pa tayo ng iba pang update kaugnay dito sa sunog na sumiklab sa ngayon ay nakataas na sa ika-4 na alarma. Balik sa inyo, Henry at Miss Kay. Maraming salamat RH27 Noche Kaka. Samantala, balita naman tayo mula sa mga probinsya. Unahin natin ang report ni June D. Makutak, National Amnesty Commission, nag-ikot sa BARM Region Amnesty Caravan Program inilunsad. RH19 June D. Makutak, ibalita mo yan, June. Yes, Karen, Henry, nag-iikot sa BARM Region ang National Amnesty Commission na itong NAC matapos sa Camp Tarapanan na courtesy visit sa Maguindanao del Norte Provincial Police Office ang mga kinatawan ng NAC kaugnay sa amnesty application caravan sa naturang probinsya. Ang NAC delegation na pinapangunahan ni Ms. Marisa Di Malanta na siya ding hepe ng operations ng GPH-CCCH ay presenta ang plans and coordination framework caravan kay Provincial Police Office Acting Provincial Director Colonel George Bagundol Jr. Sa pakikisa ng GPH-MILF PISA Implementing Panel at ang iba pang GPH-MILF PISA mechanisms ay isa-isang inaayos itong pagproseso ng mga amnesty applications sa probinsya ng Maguindanao del Norte kung saan dito nakabase itong main headquarters ng MILF sa Camp Tarapanan. Ang Local Amnesty Board ang siya namang dinadaanan ng mga ginagarantiyahan ng safe conduct passes habang inaasikaso ang kanilang papeles ng amnesty applicants. Labis sa mga pinapapasalamatan ng BARM Government led by Chief Abdul Rauf Makakwa ang National Amnesty Commission kung saan ramdam sa hanay ng MILF at ng MNLF ang pagtupad ng pamahalaan sa programang ito ng simbolo
sa pag-abot ng tunay na kapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng MILF. Sa datos nitong last quarter na 2025, mayroong 546 amnesty applicants mula sa MILF, 341 mula sa MNLF at 1,000 naman mula sa NPA sa Region 12. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimacuta, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June. Samantala, mahigit 160,000 halaga ng peking sigarilyo na-recover sa Sara, Iloilo. Jocelyn Maki. Jocelyn. Na-recover ng mga otoridad ang 162,500 pesos na halaga ng peking sigarilyo sa barangay Latawan, Sara. Sa report ng Sara Police, may confidential agent na nagbigay ng impormasyon na may iniwan ng mga sigarilyo sa nasabing lugar. 250 na kaha ng sigarilyo ang na-recover at napag-alaman na hindi nakarehistro sa Department of Trade and Industry. Nasa custody ngayon ng Sara Police ang mga na-recover na sigarilyo. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jocelyn Make. Samantala, report naman tayo mula sa abroad. Hindi bababa sa 30 ang patay sa mga pagbaha naman at landslide sa Brazil. Ibalita mo yan, Jackie Resio. Umabot na sa mahigit 30 katao ang nasawi habang nasa 39 ang nawawala pa dahil sa matinding pagbaha at landslide sa Brazil dulot ng mga malalakas na pag-ulan. Ayon sa report, 12 kabahayan ang natabunan ng isang malaking landslide sa bayan ng Juiz de Fora dahil sa magdamag na pag-ulan. Higit sa 200 katao na ang inilikas mula sa bayan ng Juiz de Fora at Uba dahil sa mga pagbaha at landslide na pinalala pa ng pag-apaw ng ilang ilog malapit dito. Isang 10 taong gulang naman na bata ang himalang naisalba ng buhay mula sa gumuhong lupa matapos ang 2 oras ng operasyon. Tulong-tulong na ngayon ang emergency responders, volunteers, firefighters at mga residente sa rescue and retrieval operation para sa mga nawawala pa. Pero inamin din ng otoridad na habang tumatagal ang operasyon ay unti-unti rin nawawala ang tsansang may makita pang buhay sa mga nawawalang residente. Nagdeklara na ng state of emergency ang alkalde ng Juiz de Fora upang matiyak ang gagarang pagbibigay ng tulong sa mga residenteng nasalanta ng naturang kalamidad. Gayon din ang restoration ng basic services gaya ng supply ng tubig at kuryente sa naturang lugar. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Samantala sa showbiz. Kilala mo na to, partner, I'm sure. Kaedad ba natin yan, partner? Ako kaedad ko to. Pero yung tatay niya, baka kaedad mo. It hurts. Joke lang. Love you, partner. Si Kylie Padilla, nilinaw ang viral comment sa planong BP bid ni Senator Robin. Ginit na hindi ito pang insulto sa ama. Grabe naman. Josa Cruzat. Josa, ano ba sinabi? Tinuldokan ni Kylie Padilla ang mali siya sa kanyang naging viral na komento patungkol sa posibleng pagtakbo ng ama na si Senator Robin Padilla bilang Vice Presidente sa 2028. Sa kanyang Instagram story, nilinaw ng aktres na wala siyang intensyong insultuhin ang sariling ama. Paliwanag ni Kylie, ang ibig sabihin lang niya ay nais niya ng mas tahimik na buhay kaya niya nasabing aalis siya ng bansa. Nag-ugat ang usap-usapan na matapos matatawang sumagot si Kylie na aalis na ako ng Pilipinas nang tanungin patungkol sa planong pagtakbo ni Robin ay kasama si VP Sara Duterte. Samantala, busy ngayon si Kylie sa pagpopromote ng kanyang movie na The Lotto Winner kasama si Albert Martinez. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Alright, nasa linya na natin from Nueva Ecija, partner, si Sir Aris Marcelo. Sir Aris, magandang gabi po. Magandang gabi po. Ayun. Mamat. Saan kayo sa Nueva Ecija po? Saan kayo sa Nueva Ecija?
Talavera po. Talavera. Ayun. Mukhang hasyendero si Sir Aris. Di ba marami mga palayan dyan? Gano'n po kalaki? Ilang ektarya po ang inyong palayan dyan, Sir Aris? Wala naman. O ito, bumili kayo ng mga 2 hektarya uli. Oo, bibigyan namin kayo ng pambili ha. Ito, 3 maleta ito. 3 maletang barya. Bigat nun Sagutin mo muna, Sir Aris, ang tanong na ito para mapasa inyo ang 3 maleta ng punong-puno ng 500 pesos in GCash. Ano po ang istasyon ng radyo na kauna-unahan sa Pilipinas at numero 1 po sa buong Pilipinas, Sir Aris? Siyempre, ang number 1 na naman. Na naman! DCRH. Salamat, Aris! Thank you, Sir Aris. Congratulations po. Pagka nga ho sa inyo, may napadang mga magso-survey at itinanong ko anong himpilan ng radyo kayo nakikinig. Ang isasagot nyo lang isa, na naman! DZRH. Oo, sasagot ko, number 1, DZRH na naman. Oy, salamat po sa inyong pakikinig sa inyo na mga balita. Talakayan sa Balansyado, yung aming laging paalala sa inyo. Kung gusto po nating umalwan, guminhawang buhay, huwag mang yayapak ng kapwa. Huwag gagawa ng masama ang kapwa. Gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi ho nagbubunga ng masama. At tumulong sa mga nangangailangan sa abot na makakaya po natin dahil help is wealth. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen O. Yung susunod na po ang Usapang Legal. Makakasama niyo po si Attorney Cheryl Adami Molina. Bye! Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Kahit wala Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion.